Nandito po ako nakatayo mismo sa mismong lugar ng Rojas Night Market. At kung makikita po natin, normally ang mga nakapwesto dito ay mga ukay-ukay, mga masahian, at mga paninda ng mga food stall. Pero ngayon, pinalitan ito ng tila isang memorial site. Kung makikita natin, patuloy po ang pagdagsa ng mga Davaoenyo rito. Nag-aalay sila ng mga bulaklak, nagsisindi ng kandila, nag-aalay ng dasal. At meron pa silang mga inilagay na mga karatula dito tulad nitong bagong kalalagay lang. If you fight for a cause, stand like a tree, and if you must take a fall, fall like a seed that grows back to fight again. At kung makikita rin ho natin, ilang hakbang mula rito, unti-unti na hong nanunumbalik ang lakas ng loob ng mga Davaoenyo, no? Inilalabas na nila ang kanilang paninda, sineset up na kanila ang kanilang mga stalls, at unti-unti na rin bumabalik ang mga parakyano dito sa night market na ito. At tila isang mensahe ang gusto nilang iparating sa sambayanan. Business as usual dito sa Davao City at hindi sila papatinag sa aktong terorismo. Samantala, hustisya po ang panawagan ng mga naulila ng mga biktima sa pagsabog sa Rojas Night Market. At nakatutok si Susan Enriquez. Masakit para kay Estrella Nagal ang pagkamatay ng pangatlong anak na si Salvador Reginaldo o Dudes. Kasama ang 23 anyos na si Dudes sa 14 na namatay sa pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City, Biyernes ng gabi. Kasama noon ni Dudes ang girlfriend na si Krisha, nasa intensive care unit ng SPMC si Krisha na nagtamo ng 3rd-degree burn sa katawan. Pero hanggang ngayon, hindi pa pala alam ni Krisha na patay na ang kasintahan. Yung sa girlfriend niya na, yung gesture niya na hindi talaga niya pinabayaan si Dudes. At the last moment siguro sa breath niya na nandun si Krisha. Gusto niya talagang magsama sila. Nakaligtas naman sa pagsabog ang magpartner at masahista na sina Roxanne Esportuno at Armando Matulak. Pero nagdadalamhati ang dalawa dahil ang kaanak na si Mercy Basilico, 23 taong gulang, kasama sa namatay. May nag-text sa amin nga magpamasage sa kanila. Magpunta na lang kami doon sa bahay nila. Mabuti nagpunta ako. Tapos mabuti umalis yung husband ko. Sabi, kung hindi, kasama na kami doon. Sabi ko, uwi ako, parang delikado ang tiyan ko. Pagkatapos ng mga 20 minutes, doon na pumutok ang bomba. Nasa kanila pala. Sa ilalim ng upuan. Si Nene Senilio, masahista rin sa lugar na pinangyarihan ng pagsabog. Ang mabigat sa dibdib niya, ang mga inulila ng kasamang si Maria Luz Arellano. 3 ang anak ni Arellano, 2 taon ang bunso. Masakitan. Naawa ko. Hanggang ngayon, hindi pa nila alam. Hindi na to. Milagro rin na nakaligtas si Jerry Pendon, lalo at halos katabi lang niya ang sumabog na bomba. After mga 10 minutes, doon sumabog na. Hindi ako tinamaan kasi may may tao kasi doon sa harapan ko. Mabigat na dagok para sa mga biktima ang pangyayari. Pero sa kabila nito, umaasa sila na mapapanagot ang mga nasa likod ng karahasan habang unti-unti nilang ibinabalik sa normal ang kanilang buhay. Mula rito sa Davao City, Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras.